Rising tensions between the U.S. and Russia. Authorities have confirmed an aim to The Russian state television aired a segment discussing potential missile strikes on European capitals. The next big war is less likely to begin with a bang than a blackout. New York, California, Illinois, and Connecticut all ordering non-essential employees to stay home. Thousands of people have been protesting in the capital. Hospitals are overwhelmed, leaving health officials to make difficult choices about who to treat. Are there any real threats that you know of? Not at all. Malapit na nga bang mangyari ang World War III? Ito po ang katanungan ng marami sa atin ngayon. Partikular mula sa mga international news outlet at sa ilang mga sikat na vloggers. They think it's just gonna go away. Noong September 3, 2025, nabulabog ang buong mundo matapos magsama-sama ang mga malalakas at makapangyarihang leader ng China, Russia at North Korea sa isang military parade na ginanap sa Beijing. Nagkasama sina Xi Jinping ng China, Kim Jong-un ng North Korea at Vladimir Putin ng Russia. At bukod sa presensya ng mga powerful leaders, ipinakita rin sa paradang ito ng China ang kanilang mga makakapangyarihan at mga malalakas na sandata, katulad ng mga hypersonic at supersonic missile. At bukod sa mga yan, ibinida rin dito ang kanilang mga advanced na unmanned aerial vehicle, mga anti-ship missiles at mga napaka-high-tech na lasers. Whether we admit it or not mga kababayan, ang pagsasamang ito nila Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un ay nagbibigay ng isang mensahe. Isang mensahe para sa Amerika at sa ilang mga makapangyarihang bansa sa Europa. Isang mensahe na nagsasabing mayroon silang katapat, na hindi lamang sila ang malalakas. Ang pagsasama rin bang ito ay nagpapahiwatig na sila Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un ay handa na kung sakaling sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig? Bago po natin sagutin ang katanungan na yan, ay hinihiling kong i-like nyo na po ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Kung pagbabasehan at pag-aaralan po natin ng kasaysayan, pagkatapos na mangyari ang World War II, maraming beses po na muntik na namang mangyari ang World War III. Pagsapit po ng 21st century, yan po ang panahon natin ngayon. Napansin ng mga eksperto na mas lalong lumala ang tensyon, mas lalong tumitindi ang alitan, at tayo po ay nalalapit na talaga sa ikatlong digmaang pandaigdig. Dahil po sa mga sumusunod na dahilan. Una, dahil mas lalo pong nagiging malakas, mas lalong nagiging advance ang mga weapon ng mga makapangyarihang bansa. Pangalawa ay dahil po sa matinding alitan at tensyon pagdating sa ekonomiya, partikular po yung nangyayaring batuhan ng mga tarif ng China at Amerika na nadamay din ang Russia pati po ang ilang mga bansa sa Europa at Middle East. Yung ilang mga mayayaman, makapangyarihan, maimpluwensya at mga sikat na tao ay naninindigan talaga na malapit na pong mangyari ang World War III. World War III is now inevitable. That is because of the threats coming from President Trump, also the Russian President Vladimir Putin, and the Ukrainian President Zelensky. There are so many threats right now that Europe says they are in a dangerous situation, potentially the most dangerous situation they have been in since World War II. Noong March 2024, base po sa ulat ng The Reuters, nagbitaw ng isang matinding statement si Vladimir Putin sa buong mundo, partikular sa Europa. Noong mga panahon na yun, matindi ang naging digmaan ng Russia at ng Ukraine na nangyayari pa rin po hanggang ngayon. Pero sa mga panahon na yun, tila gustong makialam po ng NATO sa naturang digmaan. Kaya nagbigay ng babala si Vladimir Putin at sinabi niya na ang direktang pangingialam ng NATO sa digmaang iyon ay isang hakbang na lang para mangyari ang World War III. Kung isa po kayo sa tumututok at nakasubaybay sa digmaan ng Russia at Ukraine, malamang sa malamang ay napanood mo
at narinig ang naging banta ni Putin noon sa buong mundo patungkol sa World War III. What if itinuloy ni Putin ang kanyang naging banta? Malamang sa malamang, nung nakaraang taon pa, nangyari ang ikatlong digmaang pandaigdig. Buti na lang, hindi niya itinuloy. Pero makikita po natin dito mga kababayan na confident si Putin na magbigay ng ganitong banta. Bakit kaya? Malamang sa malamang dahil siya ay mayroong matinding hawak na makapangyarihang sandata. At pangalawa, malamang sa malamang mayroon siyang mga makapangyarihang kakampi. Obvious naman kung sino ang kanyang mga kakampi. Walang iba kundi ang China at ang North Korea. At alam naman po natin na ang China ay talagang mayroong mga malalakas na sandata. Ipinapakita po nila ito sa kanilang parada. Sa kabilang dako naman, ang North Korea ay malakas din. Mayroon silang mga nuclear weapons at matitindi po ang kanilang mga hacker. Ang North Korea po ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamalakas at pinakakinakatakutang state-sponsored hackers. Sila po ay naiuugnay sa Lazarus Group. Ang Lazarus Group po ay kilalang matitindi at nakakatakot na hacker sa buong mundo. Nung inimbestigahan po ng mga eksperto ang grupong Lazarus, nakita po nila na konektado ang mga ito sa gobyerno ng North Korea. So probably, baka pagmamay-ari talaga sila ng North Korea. At hindi po naging basta-basta ang operasyon ng mga ito sa buong mundo. Noong taong 2016, napasok po nila ang isang bangko sa Bangladesh. At sila po ay nakakuha rito ng 81 million US dollars. Napakalaking pera po nun. At noong taong 2014 naman, napasok rin nila ang napaka-expert, napaka-advanced na Sony Pictures. Akalain mo Sony na po ito pero napasok pa rin nila. Pinasok po nila ang Sony Pictures para pigilan na ipalabas ang pelikulang The Interview. Ang palabas na ito ay patungkol po sa kanilang leader na si Kim Jong-un. Noong taong 2017 naman, maraming naging biktima ang WannaCry ransomware. Na-paralyze nito ang ilang mga sistema sa gobyerno, ospital at mga kumpanya. Ayon po sa UK at Amerika, ang North Korea ang may kagagawan ng WannaCry ransomware. At nung nakaraang taon naman, inakusahan ng UN ang North Korea sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong halagang cryptocurrency. At ang perang ito ay ginamit raw para pondohan ang kanilang missile at nuclear program. Bakit ko po ito sinasabi? Ang ibig sabihin po kasi nito, ang North Korea ay isa sa mga magiging matinding kalaban ng Amerika at ilang mga bansa sa Europa kung sakali mang sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig. Bakit siya magiging matinding kalaban? Dahil po taglay ng North Korea ang mga ekspertong mga hacker. Hindi po basta-bastang mga hacker. Ang mga hacker na ito ay kayang pumasok ng gobyerno. Ayon po sa ilang mga eksperto, pagdating ng future, isa sa magiging focus ng digmaan ay ang cyber warfare, kung saan papasukin ng mga hacker ang government system para i-paralyze ito at guluhin. Halos lahat po kasi ng mga weapon na ginagamit ngayon ng mga makapangyarihang bansa ay nakarely po sa mga computer system. Ngayon, kapag pinasok po ng mga hacker ang mga computer system ng mga weapon na ito, kayang-kaya po nilang hindi ipa-function ang mga weapon na yun. Ito po ay nangangahulugan na kapag ang isang bansa ay mayroong mga expert na hacker, ibig sabihin ang bansang iyan ay talagang malakas. Katulad po ng North Korea. Hindi lamang mga nuclear weapon ang kanilang ipinagmamalaki ngayon sa buong mundo, pati rin po ang kanilang mga matitinding hacker. Noong taong 2017, muntik na pong mangyari ang World War III dahil po sa naging matinding tensyon sa pagitan ng North Korea at Amerika. Sa mga panahon na yun, nagbitaw ng mga matitinding babala si Donald Trump sa North Korea dahil po sa kanilang nuclear weapon program. At bukod sa kanyang mga binitawang babala, tila ba
inasar pa ni Trump si Kim Jong-un na leader ng North Korea at sinabihan niya itong rocket man. Naasar naman ng bahagya si Kim Jong-un sa sinabi ni Donald Trump at sinabihan naman niya si Trump na matandang wala sa katinuan. At kalaunan, nagbigay na rin si Kim Jong-un ng kanyang babala sa Amerika. At hindi lamang siya nagbigay ng babala, nagpasabog mismo ito ng ICBM or Intercontinental Ballistic Missile. At ang pagpapasabog na ito ay isang malinaw na mensahe na kayang-kaya nilang pasabugan ng kanilang mga nuclear weapon ang Amerika anumang oras. Pero pagkatapos po ng insidenteng iyon, pagsapit ng taong 2018, nagkaroon po ng pag-uusap si Kim Jong-un at si Donald Trump. Hinihiling ni Donald Trump na sana ay magkaroon ng denuclearization ang North Korea. Ito ay pagbabawas o pagtitigil ng kanilang nuclear program. Pero kahit na nagkaroon ng diplomatikong pag-uusap si Kim Jong-un at Donald Trump, hindi pa rin tuluyang nagkasundo ang Amerika at North Korea. Dahil magpahanggang ngayon, patuloy pa rin ang nuclear program ng North Korea. Magpahanggang ngayon po ay patuloy na nanlalamig ang relasyon ng North Korea at ng Amerika. At ayon po sa Congressional Research Service noong taong 2024, nagkaroon ng flight test ang North Korea ng kanilang latest na ICBM or Intercontinental Ballistic Missile. Ito ay nangangahulugan na patuloy pa rin nilang ginagawa ang kanilang nuclear program. Ibig sabihin po nito, si Donald Trump at si Kim Jong-un ay mayroon ng natutulog na conflict. At anytime, pwede pong magising ang natutulog na conflict na ito na maaaring magresulta sa isang mas malawak at mas matindi pang conflict na pwedeng mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ayon po sa mga ulat, noong August 2025, gustong makipag-usap ni Donald Trump kay Kim Jong-un. Maaaring para sa kapayapaan or maaaring para mapag-usapan muli ang denuclearization. Well anyway, eto pong si Valery Zaluzhny na dating military chief ng bansang Ukraine ay mayroon pong napaka-weirdong mensahe. Para sa kanya, maaaring nung taong 2024 pa, nagsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig dahil raw sa ibinigay na suporta or pagkampi ng mga bansang Iran, North Korea at China sa bansang Russia sa digmaang nangyayari sa Ukraine. Ayon naman po sa ulat ng New York Post, sinabi ng tinaguriang New Nostradamus na si Athos Salome na malapit nang mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa mga sumusunod. Una, dahil sa cyber threats. Pangalawa, dahil sa eskalasyon at kaguluhan na nangyayari sa silangang Europa. At pangatlo, dahil sa koordinadong military activities na nangyayari po sa South China Sea na posibleng magiging mitsa or simula ng digmaan. Ayon naman po sa ulat ng NDTV, sinabi ni President Donald Trump na kung na-extend pa ng isang taon ang pamumuno ni dating Presidenteng Joe Biden sa Amerika, maaaring nangyari nga ang World War III. Pero mayroon siyang planong pigilan na mangyari ito. Ayon naman po sa ulat ng The Catholic Herald, sinabi po ni Pope Francis noon sa kanyang speech na sobrang lapit na tayo sa ikatlong digmaang pandaigdig. Kaya hinimok niya ang mga makapangyarihang leader sa buong mundo na ipaglaban ang kapayapaan. Ayon po sa retired US Lieutenant Colonel na si Darin Gaob na bahagi po ng National Security Expert na sa World War III na talaga tayo ngayon. Pero ang labanan ay hindi po pisikal kundi ideolohikal at cyber conflicts. Isa po sa mga nakikitang dahilan ng mga eksperto na maaaring nandito na nga tayo sa World War III or posibleng magiging dahilan na mangyayari ang World War III ay ang geopolitical tension na obvious pong nangyayari ngayon. Kung saan makikita po nating nag-aaway ang mga malalaking bansa katulad ng China at Estados Unidos. Nakikita po natin ngayon na patuloy na ipinagtatanggol at ipinaglalaban ng Amerika ang kanilang impluwensya sa Asia, partikular dito po sa South China Sea, na halos inaangkin na rin po ng China
ang karagatang ito. Hindi naman po natin siguro maipagkakailang tumitindi na talaga ang tensyon sa South China Sea. At alam naman po nating maraming bansa ang madadamay dito dahil ito po ay hindi lamang basta-bastang teritoryo. Ito ay sentro at daanan ng kalakalan. Kaya ipagtatanggol po ito ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa nito katulad po ng bansang Pilipinas, Japan at marami pang iba. Whether we admit it or not, isa sa mga tinututukan at binabantayang tensyon ngayon ng mga eksperto ay ito pong nangyayari sa South China Sea na maaari pong pagmumulan nga ng World War III. Hindi ko po kayo tinatakot mga kababayan. Pinag-uusapan lamang po natin dito ang realidad. At hindi lamang yan, ang nangyayaring digmaan ng Ukraine at Russia na mula pa noong 2022 ay hindi pa rin po natatapos magpahanggang ngayon. Katunayan nga, mas lalo pa itong lumalala. Isa rin po ito sa binabantayan ng mga world leaders at ng UN na sana ay hindi pa mas lalong mag-escalate ang tensyon dahil maaari rin pong pagmumulan ng World War III ang patuloy na digmaang ito. Idagdag pa po natin dito ang hindi matapos-tapos na tensyon sa Middle East, partikular yung sa Israel at Iran, ang labanan sa Gaza at Lebanon na posibleng magiging simula ng isang malaking pagsabog o ng ikatlong digmaang pandaigdig. At syempre, hindi rin po maipagkakaila na sobrang dumadami na po ngayon ang nuclear weapons. Ayon po sa ulat, mayroong 12,000 na nuclear weapons ang naitala dito sa buong mundo. Pagkatapos po ng World War II, isa sa kinakatakutan ng mga tao ay mangyari itong nuclear war. Ang USSR lamang at US ang nangunguna sa nuclear weapons noon. Pero ngayon, sobrang dami ng bansa ang nagmamay-ari ng mga nuclear weapons. Nandyan ang North Korea, China, Iran, India at marami pang iba. Narinig mo na ba ang Doomsday Clock? Ang Doomsday Clock ay relo para sa katapusan ng daigdig. Pero hindi po ito totoong orasan, kundi isang metaphorical na orasan lamang. Ibig sabihin, ito ay sinet at ginawa lamang ng mga tao. Pero hindi po basta-basta ang orasan na ito. Nakabase po ito sa mga nangyayari sa ating daigdig. Ganito po gumagana ang Doomsday Clock. Intentional po itong ina-adjust ng mga eksperto. Again, inuulit ko po, intentional po itong ina-adjust. Kapag mayroon silang nakikitang posibleng mga dahilan sa katapusan ng daigdig, katulad ng mga sumusunod. Una, nuclear war. Kapag nakikita po nilang maraming mga bansa ang gumagamit ng nuclear weapon at maraming mga nuclear weapon ang sumasabog, i-a-adjust nila ang Doomsday Clock. At syempre, ilalapit po nila ito sa katapusan. At hindi lamang po yan ang kanilang tinitignan. Tinitignan din po nila ang klima ng ating daigdig. Kung patuloy bang lumalala ang global warming, kung patuloy bang tumataas ang sea level, at kung patuloy bang nagkakaroon ng extreme weather. Isa po sa tinitignan ng mga eksperto para i-adjust ang Doomsday Clock ay ang emerging technologies. Kapag mayroon po silang nakikitang misuse sa AI at patuloy na paglala ng cyber warfare at pag-abuso sa mga biological weapons, i-a-adjust na naman nila sa katapusan ang Doomsday Clock. At higit sa lahat, tinitignan rin po ng mga eksperto ang geopolitical tension. Katulad ng tensyong nangyayari sa Russia at Amerika, China at Taiwan, kasama na rin ang North Korea. Kapag nakikita po ng mga eksperto ang ilan sa mga senyales na ito, i-a-adjust po nila ang Doomsday Clock malapit sa katapusan. So ganito po binabasa ng mga eksperto ang Doomsday Clock. Yung 12 midnight po, ang ibig sabihin po niyan, dyan po mismo mangyayari ang global catastrophe or pandaigdigang sakuna. Kapag dumating ang panahon na 0 seconds to midnight, ibig sabihin mangyayari na po ang pandaigdigang sakuna or global catastrophe or doomsday. Ngayon, noong 2023 to 2024, naitala po ang pinaka-maikling oras sa Doomsday Clock. Ibig sabihin, sobrang lapit na po natin sa katapusan sa mga taon na yon. Take note po ha, taong 2023 to 2024. Dito po, naitala ang record na 90 seconds to midnight. Sa mga nagdaang taon, nasa 5 minutes to midnight
nasa 12 minutes to midnight. At noong 1991, naitala po ang mahabang record na nasa 17 minutes to midnight. Sa mga taon na ito, bumagsak po ang Cold War. Ibig sabihin, noong taong 1991, sobrang safe po ng buong mundo sa global catastrophe. Pero ngayong 2023 at 2024, at isama na po natin dyan ang 2025, sobrang lapit na po natin sa global catastrophe. Ibig sabihin, sobrang lapit na po natin sa posibleng mangyayaring sakuna sa ating daigdig. Nilikha po ng mga scientist ang Doomsday Clock noong 1947 para sukatin kung gaano na ba kalapit ang tao sa katapusan ng daigdig. Maaaring isa sa mga naging dahilan ng mga eksperto kung bakit inadjust sa napakaikling oras to midnight or sa katapusan ang Doomsday Clock dahil nakikita po nila ngayon ang mga tensyon na nangyayari sa iba't ibang bansa, ang mga digmaan na maaaring magresulta nga sa World War III. Ayon po sa article na ito, sobrang lapit na po talaga natin sa World War III. At anytime, pwede po itong mag-spark or mangyari. At mayroon po siyang nakikitang tatlong dahilan. Una ay ang patuloy na iringan na nangyayari po sa Europa at Russia dahil sa ilang mga paglabag sa himpapawid. Pangalawa ay ang patuloy na pag-init ng tensyon sa Middle East. Pangatlo, higit sa lahat ay ang nangyayari ngayong tensyon rin na mas delikado sa Asia. Ang China ay puspusan po ang military drills sa Taiwan. May prediksyon ang mga eksperto na posibleng subukan nilang sakupin ito bago mag-2027. Kung mangyayari yun, tiyak na madadamay ang Amerika, pati po ang Pilipinas. Hindi po ito pananakot mga kababayan. Ito po ay prediksyon mula sa mga eksperto at hindi po ako ang nagsabi nito, kundi ang sumulat ng article na yan na isang kilalang international news outlet. Naniniwala po akong hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman at alam kong ramdam na ramdam nyo po ngayon na talagang tumitindi ang tensyon ng mga makakapangyarihang bansa. At anytime, pwede pong mangyari ang hindi inaasahan. Kaya kinakailangan po nating laging maging handa. Laging maging handa sa pagdarasal at laging maging mapagmatsyag. Mag-obserba, makinig ng mga balita. At higit sa lahat, magtiwala sa Panginoon. Ako po ay naniniwala na ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi matatakot sa anumang sakunang darating sa kanyang buhay. Maging ito man ay ikatlong digmaang pandaigdig. Napakaganda po ng sinasabi ng Proverbs 29 verse 25. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. So kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, lagi kang maliligtas. Kaya anuman ang sakuna o mga pagsubok na darating, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon. Maging ito man ay katapusan ng daigdig. Dahil ang sinumang nagtitiwala sa Kanya ay siguradong maliligtas. Naalala ko po dito ang sinasabi sa Romans 10 verse 13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. At ang tinutukoy po sa text na yan na Lord ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. If you are in trouble, kung makakaranas ka ng pagsubok sa buhay, try calling the name of the Lord Jesus Christ. Baka ito na ang sagot sa kaligtasan mo. Thank you for watching this channel. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay at pagpalain ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!